Top 5 news this week, March 1 to 7. Number 5. Nasuhulan nga ba ang International Criminal Court sa kaso ni ex-President Rodrigo Duterte? Yung 18 na umano'y ex-Marines at ilan pang personalidad na nagsabi nito, kinasuhan ni ex-Senator Sonny Trillanes ng perjury, cyber libel at pag-incriminate sa inosenteng tao. Okay, backtrack. Sa pangunguna ng abogadong si Levi Baligod, these 18 self-styled ex-Marines claimed na nag-deliver daw sila ng $2 million sa mga maleta kay Trillanes para pondohan ang investigasyon ng ICC. Ginawa rin daw silang security escort ng mga taga-ICC na nag-imbestiga dito sa Pilipinas. Umikot sa social media yung affidavit nila bearing these claims kasabay nung ICC pre-trial hearing ni Duterte the other week. Doon, sinabi ni Nicholas Kaufman, abogado ni Duterte, na may silent partner daw si President Marcos na tumulong na mag-refer ng mga testigo sa ICC. Then later, kinonfirm ni Ombudsman Boying Remulla na nakipag-usap siya sa ICC matapos maaresto si Duterte last year. Wala naman kasing mali doon. Talaga naman nakikikooperate ang ICC sa mga opisyal na mga gobyerno ng mga bansa kung saan may investigasyon sila. So anong point nitong issue na to? Kaufman's arguments and these supposed ex-Marines' statements serve two purposes. One, to discredit and intimidate the drug war victims' families and even members of the ICC itself. And two, para i-push ang narrative na pinagkakaisahan at inaapi si Tatay Digong. But let's remember, buhay ng 30,000 drug war victims bukod sa mga biktima ng Davao Death Squad ang inihahanap ng katarungan sa kasong ito. And this story just proves na wala talagang pag-asa kung sa Pilipinas lilitisin ang mga kaso. Kaya nga inihain to ni Trillanes sa ICC noon pang 2017. Number 4, isang Pilipino sa Israel ang nasawi sa giyera sa Middle East na ngayon ay umabot na sa Lebanon. Meanwhile, yung anak ni Ayatollah Ali Khamenei na si Mojtaba Khamenei ang yamadong maging bagong supreme leader ng Iran. So basics muna tayo. Ang labanan ay nahahati sa Iran on one side tapos US at Israel on the other. Nagsimula to the other week when the US and Israel bombed Iran, which retaliated by striking other Middle Eastern countries na may US bases basically. It seemed like a big win for Israel and the US nung mapatay sa airstrike si Iran Supreme Leader Ayatollah Khamenei. Iran under Ali Khamenei has been extremely repressive and corrupt. Tapos nag-sponsor pa ng mga armed groups na kalaban ng Israel and by association ng US. Ngayon, given na si Khamenei Jr. ang nakaambang pumalit bilang Supreme Leader, it appears na walang magiging regime change sa Iran, which was the US's pretext for attacking it in the first place. So in other words, same pa rin. Maraming critics na nagsabing malabo naman talaga yon, lalo na the US doesn't want to put boots on the ground sa Iran. Now, US President Donald Trump wants a say in choosing who will become Iran's next leader. Pero good luck kung susundin siya ng Iran na syempre galit na galit sa kanya. In fact, Iran's interim leadership has said that their assembly of experts is now in the process of choosing a new leader at si Mojtaba Khamenei nga ang apparent top choice. But unless gusto ng US at ng Israel ang mapipili, experts agree na magiging target lang ulit for assassination yung magiging bagong supreme leader ng Iran. Umabot na ang labanan sa Lebanon because of Hezbollah, a militant group na allied with Iran. It struck Israel last week in retaliation for Khamenei Sr.'s death. So Israel is now striking back. The Filipina who died was Mary Ann Velasquez de Vera. Caregiver siya. She was helping her patient get into a bomb shelter when shrapnel hit her. Number 3, quick update sa bagong round of impeachment complaints against Vice President Sara Duterte. So, 2 sa 4 na complaints ang idineklarang sufficient in substance ng House Justice Committee. Ibig sabihin, pasok sa mga ipinagbabawal ng konstitusyon ang mga akusasyon at may malakas na ebidensya. Second hurdle ito. The other week, na-declare na sufficient in form yung complaints, meaning tama ang timing at compliant sa requirements. So ngayon, binigyan ng 10 days to respond si VP Sara. If she doesn't respond, matik na taken as a denial of the allegations yon. Kumbaga parang assumed na not guilty plea kung sa korte. So there will be some more back and forth between the House Committee and VP Sara's camp, tapos the committee will decide if kailangan ng public hearing o ipapasa na sa plenary ang rekomendasyon to impeach her. And then, sa kapagbobotohan ng plenary, 1/3 of all votes ang kailangan to impeach. Iba to dun sa nangyari last year kasi last year hindi na dumaan yung complaints sa Justice Committee dahil mahigit 2/3 agad ng mga congressman ang pumirma
pumirma pabor sa impeachment. VP Sara is accused mainly of misusing her office's confidential funds, bribing other government officials, threatening the life of President Marcos and others, and having unexplained wealth. Number 2, malamang ay nabalitaan nyo na yung sinabi ni Quezon City Congressman Bong Suntay tungkol kay Ann Curtis. Di ko na uulitin dito, basta it involved his obscene imaginings. At ang latest, may kinakaharap na siyang reklamo sa Office of the Ombudsman dahil doon. Violation ng Safe Spaces Act, Magna Carta of Women at ng mga Code of Conduct and Ethics para sa public officials and lawyers. Members ng World March of Women Pilipinas at ang sentro ng mga nagkakaisa at progresibong manggagawa women ang complainants. Bukod pa yan sa ethics complaint laban sa kanya sa House of Representatives. Maski yung asawa ni Suntay na si Sheila Guevara ay umalma sa sinabi niya. Nag-apologize si Guevara kay Ann Curtis at sinabing labag sa loob niya at ng mga anak nila ni Suntay yung mga sinabi ng congressman. Nag-apologize na rin naman si Suntay himself. Pero katwiran niya, hindi naman daw siya pwedeng kastiguhin para sa bagay na nasa imahinasyon lang niya. He said it kasi while defending VP Sara Duterte, who once said na inimagine daw niyang pinupugutan niya ng ulo si President Marcos. Imagined myself cutting his head. Well, it's one thing to imagine something and another to say it out loud in public. Hindi naman yung pag-imagine ang issue dito. It's the fact that it was stated in public. A live-streamed congressional hearing, in fact. By the way, Women's Month ngayong Marso at International Women's Day ang Sunday, March 8. Alright, this next story is nothing short of a geopolitical thriller. I can only give you a quick summary here, so download our free app to read the full 3-part report. Number 1, ilang kapwa nating Pilipino na recruit bilang mga espiya ng China. Exclusive report to ni Rappler Diplomacy and Security reporter Bea Hupin na kinonfirm naman ng National Security Council. Okay, so 4 na Pilipino in their 20s and 30s ang umamin sa Rappler na may nang recruit sa kanila online. Nag-aalok ng racket. Pinili daw sila dahil sa proximity nila sa mga security agencies natin. Department of National Defense, Philippine Navy, Philippine Coast Guard. Hindi matataas ang mga posisyon nila doon. Yung isa nga, may kakilala lang sa Coast Guard pero nakakuha pa rin ng sensitive information. 3 sa kanila ang sumabak sa pagpapasa ng impormasyon kahit eventually ay kinutuban na sila na kinokompromiso nila ang interes ng Pilipinas. Shady ang dealing sa kanila ng mga handler nila. Remote work, mga tanong na may kinalaman sa dapat ay classified information or kumbaga ay state secrets for security purposes. Pati komunikasyon at sahod nila, misteryoso rin ang galawan. Halimbawa, iniiwan sa pinagkasundo ang locker sa mall, online transfers galing sa paiba-ibang sender, chat app na disguised as a Tetris game sa cellphone. Sa una, mga essay lang yung hinihingi sa kanila. Then eventually, naging details na ng national security operations, particularly yung rotation and resupply missions ng Coast Guard sa West Philippine Sea. So kaya pala, napansin nyo, natatambangan ng China Coast Guard ang Philippine Coast Guard pag naglalayag sa Ayungin Shoal and other outposts natin sa West Philippine Sea. Sabi ng National Security Council, nahuli na raw tong 3 espiya at nakikipagtulungan na sa insider threat program ng gobyerno. Because obviously, kailangang higpitan ng security agencies natin ang lahat ng ginagawa nila. Because even rank and file workers were able to leak sensitive information. Kailangan ding repasuhin ang ilang batas nating Commonwealth era pa para ma-enable ang mga otoridad natin na maghigpit laban sa espionage. Hindi direktang sinagot ng Chinese Embassy kung alam nila lahat to. Sabi lang nila, wala raw silang interes manghimasok sa affairs ng ibang bansa. Okay. Yung pang-4 na na-interview ng Rappler na dating officer ng Navy, tumanggi sa offer when he saw the red flags. Kahit na napaka-attractive ng offer na yon, hindi raw kaya ng konsensya niya. Sana lahat tayo ganun. Okay, that's it. See you next week.